Hi guys, good morning. So, andito tayo ulit sa ating backyard farm. And meron tayong isang kambing na nanganak na F1. So, ito na yung mga previous na paanak natin na lahi ni Tenga. Isang babae, isang lalaki. Yan yung update sa kanila. So, katamtaman lang yung kanilang size dahil nga F1. Pero at least nakakuha kay Tenga. And then, itong mga may lahi nating kambing, nagbigay tayo ng mulberry leaves kaninang umaga. So mamaya kasi magiging busy tayo dahil magkakatay kami ng isang bulugan na kambing. So yung bulugan na yon panghanda namin kasi birthday ng kapatid ko, and para iwas inbreeding na rin kasi maliit yung bulugan na native. So kailangan pag nag-upgrade kayo talagang totally i-dispose ninyo yung mga bulugan ninyo. So ito yung ating F4 Boer, yung F3, tapos yung ating Anglo-Nubian. And then madako tayo dito sa area ng ating mga local breeds plus yung mga upgraded. So last time nanganak ng dalawa yung ating inahin na which is nakapastol na dun sa bukid. So ayan yung anak niya isa. Lahi na rin ni Tenga to. Ipapakita natin. Yan. Oh. So ito yung mga lahi ni Tenga. Ayan. Medyo pilipit lang yung Tenga. Tapos ito yung dumalaga. Ayan o. Ang ganda rin ng quality niya kahit F1 siya. Tapos hornless na rin. Ayan, walang sungay. So nasa lahi. Nasa lahi din nila yung walang sungay itong mga native. Ito wala ring sungay o. So payat. And then kulang pa sa purga. Which is kailangan nating magpurga bukas. Kasi nga payat tong mga bisiro natin. Dahil tag-ulan din. Wala silang makain. Tapos basa yung damo. So ito yung bagong panganak. Yan. Oh, tignan yung itsura niya. Oh. Kasi nga, dalawa sila. Yun nga lang, hindi na malayan ng airpot ko na nanganganak. So, ang nangyari is namatay yung isa dahil naipit yung ulo sa bandang ari nung inahin. So, kailangan talaga pag nanganganak yung kambing nyo, naka-schedule. During that time kasi busy lang. Kaya, ayan ang nangyari. Ayan o. Diba? Ang kagandahan ng nag-upgrade kayo, tulad din ng paulit-ulit nating sinasabi, mas lumalaki yung lahi ng kambing. So ayan, no? F1, bulog nga lang. So, good morning ulit sa ating mga kaentongs, ating mga idol dyan. Good morning and shoutout po sa inyong lahat. Bago kayo sa ating channel, please don't forget to like, share, comment, and subscribe. And kung may mga suggestions kayo dito sa ating YouTube vlogs, dito sa ating farming, mag-comment down below. And then, ayan, let's go. Good morning po sa inyong lahat. Ihatid natin tong ating bagong panganak na bisiro dun sa inahin. So, ito nga pala yung kakatayin natin ngayong umaga. Ayan. Ayan yung anak ng native cross sa Anglo-Nubian. Ayan. Ayan si Tita Heidi. Oh. Hi, Tita Heidi, tingin ka sa vlog. Good morning. Ito po yung kambing ni Intong. Bagong panganak. Bagong panganak. Hindi ah. Hatid natin dun sa nanay niya kasi di Dede. Hello. Hello po. Ito po yung kambing ni Intong. Nagpapadami po siya. Sino pong kahawig? Si Intong po. Oh. Tinatawag niya daddy niya. Oh. Alakan mo. Yan o. So yatid na natin tong ating bisiro sa kanyang nanay. Ayan o. Hinahanap niya yung kanyang anak. Oh, ayan. Dedede siya. Ayan o. So yan ang kaganda ng pagkakambing. Andyan yung passion mo, andyan yung libangan, and nakaka-exercise ka din. Tapos may mga bagong knowledge kang nalalaman. Ngek. Pansin nyo yung mga ano ngayon, mga kambing, especially itong mga naka-grazing, medyo payat sila dahil nga di pa tag-ulan. Yun. So pag tag-ulan, wala kayong masyadong source of food na ipapakain, ganyan talaga yung mangyayari, medyo mga ngayayat sila. So ang nangyari dito, last time dalawa nga yung anak niya, first time niya kasing mga anak, kumbaga
ano to, dalawa yung kanyang na-produce kaagad. So maganda talaga yung may mga lahi rin na native. Kung ang purpose ninyo is for meat, ganyan, maganda yung native plus i-cross nyo sa mga may lahi. So dito naman sa area natin ng mga taniman, check natin yung mga tinanim natin last time. Ayan, hindi masyadong maganda yung tubo dito sa area na to. Namatay. So sa kabila, check din natin mamaya. And then update dun sa ating mga naputulan na napier. So ito na sila. Ayan, tumubo na ulit. And then may mga part pa rin na matataas. Siguro by tomorrow or this afternoon, pag hindi tayo busy, tatapyasan natin yan. Ano, hindi natin kasi naabunuan, kaya medyo payat yung kanyang pagkakatubo. Ayan. Meron dito sa area na to, ayan, naharvestan natin yan, plus yung nandun sa kabila, kasi matataas na rin yung dito. Doble na ng taas ko. Ayan sila, oh. Mga napier, tsaka masukal na rin dito. So kailangan talaga mag general cleaning ulit tayo dito. Siguro gagamit tayo ng grass cutter, or kung di man, mano-mano dito sa part na to, kasi ito pwede rin tong pakain sa kambing, kinakain din nila ito. So ayan, ganyan na siya kataas. Plus ito dito sa kanang part ng aming bahay, ayan, may mga kamuti na rin nakatanim. So dito natin tinabi yung napier grass. Ayan, dito mas maganda yung tubo, kasi dito hindi nabubulabog ng baka. Doon kasi may mga baka doon sa kabila So siguro naapakan ng baka, kaya ganun yung kanyang tubo. So dito established na rin yung kanyang roots siguro sa loob. Ayan, dagdag lang tayo para just in case na mangailangan tayo ng pang silage, meron tayong pagkukuhanan. Dito rin sa part na ito, lilinisan natin, tapos maglalagay pa tayo dyan. Ayan na yung karne ng madipay, karne ng bulugan na native. Yan, kaya natin para iwas inbreed. Kung tayo ng kambing dito sa kalsada sila, dali, bawas na sila ng bulog, kasi nga mahirap na, baka mag-inbreed, tsaka maliliit pag native talaga. So much better kung graded yung mga mapoproduce natin. Karamihan dito upgraded naman isa, dalawa, tatlo, apat, meron pa doon sa likod 5, 6, 7, parang 8 na ata yung upgraded. Yan. Doon. Hello. Doon. Yan, marami silang makakain dito. What is up guys? So good afternoon. Bali natapos ng kinatay yung isang bulugan natin, and andito na yung kaldereta. Ayan. So ito yung ating kaldereta. Medyo madilim lang, hindi kita. Bali ang luto is kaldereta lang plus yung papaitan, dahil nga yung bulugan is medyo maliit. So lunchtime kukuha pa tayo ng ating lagayan ng papaitan. So maghihigop tayo ng sabaw dun sa likod. Ayan. Yung ating papaitan. Ayan, papaitan. Ayan. So ito yung ating papaitan, medyo konti lang dahil nga yung bulugan natin is maliit. Higop lang ng sabaw. Ayan, medyo maliit yung lagayan natin. Okay. Okay mga tropa, so kain muna tayo. Ayan, papaitan and kalderetang kambing. Let's go. Kung gising tayo hapon, dito na yung baboy, dumating na yung pangkatay.
Yan, so may dumating dito, mga 100 kilos may git siguro ito. Ito yung size niya dun sa kulong-kulong. Bale may padasal din dito, pero ngayon lang kakatayin. So yan yung baboy. Siyempre si Mang George tagakatay. Yan yung mga tutulong na magkakatay sa baboy. Makikita ninyo ang lakas ng baboy, oh. Ha? Yung baboy, yan. Pinagtutulungan nila. Yan, so, punta muna tayo dito sa likod ng bahay habang pinaprepare nila yung baboy. So kasama natin si Jasper, si Apping. So titignan natin nagre-repair ng palay. Dito tayo sa likod ng bahay and yan, buti na lang nakisama yung panahon ngayong araw dahil kadalasan umuulan dito paghapon. Yan, nagre-repair na nga sila ng palay. Ay boy, anong hinuhuli mo dyan sa likod? Palaka. Yan, so naghuhuli daw sila ng palaka. Magaganda yung palay ngayon, oh. Yay! Nagre-repair. Hihingin natin yung dayami. So tayong dayami para may panglagay tayo sa kulungan. Ibang talaga technology ngayon, so makikita niyo yung pang repair nila. Advanced technology na. Ganito na yung kadalasan ginagamit dito sa baryo. Dati kasi mano-mano lang eh. So malaking tulong din to sa mga nagpa-farmer dahil less pagod. Siyempre sa labor ng tao medyo mahal. Ayan o, kita nyo. Minsanan. Galing o. Ha? Dayami na yan, ihingin natin yan. So itong mga nalaglag dito, yan yung ilalagay natin sa kulungan para mag-absorb din ng ammonia. So hindi lang sa kagaya ng ano, yung ipa kasi yun yung sa mga kiskisan. So ito yung pinaka stocks niya, yan na yung magiging parang absorber natin ng amoy ng kulungan. Pwede nyo siyang ilagay as bedding ng mga kulungan nyo dahil nga yung atin hindi naman elevated, kaya nilalagyan na lang natin ng ganito. So big help para sa atin. Dito naman tayo sa pinuntan natin kanina, dadaan tayo dito sa mga kamote. So ito yung variety na ano, ube, kamote. Ang nagtatanim nito is yung dito sa kabilang kabilang purok. Ayan, ito yung kanyang mga pula ng kamote. Katabi ng ating mga napier grass. So ito yung napier grass na di pa natin harvest. I-harvest natin maybe sa next day pag hindi na tayo busy dahil magkakaroon tayo ng maraming bisita. And dito sa part na to, magdadagdag pa tayo ng additional napier grass. So lilinisan muna natin before natin lalagyan. Dito sa part na to kasi yung una nating tinanim is nasapawan ng damo. Naririnig ninyo sumisigaw na yung mga alaga nating kambing. Gutom na sila kaya maglalagay na tayo ng grass. So hindi natin hayaan na magutom, kailangan maglagay tayo. So ngayon naman hapon na kasi mag 5 PM na, maglalagay na tayo dito naman ng ating shinred na napier grass. Bali kaninang umaga nahuha tayo, hindi nga lang natin na videohan. So ayan, ito yung ating chopped napier.
So, nakitulong ni Pure Grass just in case man na medyo busy kayo. Tapos meron kayong chopper. Yung chopper ko yung DIY na pinagawa natin before kay Sir Leo Mark Taliwat. So shoutout sa'yo. Nalagyan natin to ang ating mga lagang kambing na ating chop Napier. So ganito yung kanyang chop. Merong mahaba, merong maikli kasi nga DIY lang. Pero ang applicable, just in case man gagawa kayo ng silage, much better yung 1 inch. So, gusto nila. Dito naman, ay meron lang. Ano pala rito? Lagay tayo ulit. Ayan, diba? Mas pinipili ni ating Anglo yung medyo mahaba-haba na cut size. Pag sobrang liit kasi minsan hindi niya pinapansin. Hindi ko rin alam kung bakit eh. Ayan, lagyan natin. So, ad libitum sila. Gustong gusto nila yung ganito, yung Napier na fresh. Ayan o. Ayan, lagay pa. Okay. Dito, dagdag pa ng konti. Yung ibang kambing natin nasa kabila. Kasi nga, di ba, nakapastol dun sa may manukan. Check natin mamaya kung makukuha natin sila. Yan, okay. Hindi pa natin na ilalagay pala tong isa. So pag hindi na tayo busy-busy, ito yung magiging bagong kainan ng ating mga kambing. So ito yung galvanized na liso. Yan. Na pininturahan pa ulit natin ng primer plus yung silver color. So para magtagal, saka iwas kalawang. So ang wide nito, mga I think nasa ano to, more than 12 inches. Ayan, ganyan siya kalapad. Kasi yung unang kainan, nagsabi before sa comment section na masyado daw maliit yung ating kainan, which is true naman. So ayan, nagpagawa tayo ng ating pakainan ng kambing para mas malapad na rin. Tapos ang idadagdag pa natin siguro yung ayusin natin yung yung elevated na patungan ni tenga pag yung umiga siya. Kasi tingnan niyo yung paa niya, nawasak na. So kailangan talaga maayos yan. Yan. Kanina rin nagbigay tayo ng room sulfides na nilagyan ng molasses. So ito siya, sinasanay natin sa wet feeding. Yun nga lang, medyo maselan tong si tenga, hindi niya masyadong pinansin. Unlike dun sa ating mga bower, nubos nila yung pagkain nila kanina. So paano ba yan ating mga tropa? Dito muna natin tatapusin ang ating video for today. Sa mga ating subscribers, thank you very much for watching our channel. And sa mga bago naman, please don't forget to like, share, comment. And also subscribe nyo syempre para updated tayo sa ating mga next YouTube vlogs. Tapos i-like nyo na rin yung ating video, huwag nyo kakalimutan. So see you next time guys. God bless po. Ingat po lagi. Bye bye.